I think that's the same with the glory of God. Kapag na-experience mo ang glory of God, talo noon yung 100 preaching about the glory of God. Kapag iyong naramdaman, naunawaan kung gaano yung kaluwalhatian ng Diyos in all its fullness, o maybe kahit half lang, para kang nananalamin, just like si Isaiah, nung siya ay nakita niya si Lord, nung nakita niya ang kadakilaan ng Diyos at ang kabanalan ng Diyos, sumisigaw ang mga anghel ng Holy, Holy, Holy is the Lord Almighty. Ang unang-una niyang responda ito, nakita niya ang kanyang karumihan, Peter. Sabi niya, sumpain ako ay isang tao na marumi ang labi at nakatira sa lugar na ang mga tao ay marurumi din ang labi. Nakita niya ang kabanalan ng Diyos, nakita niya naman ang kanyang karumihan. Pero what's good with that experience, mga kapatid, ay si Lord din mismo ang nagpabanal kay Isaiah. Today, mga kapatid, okay, kung ready na, ang ating pag-uusapan is on Psalm 29 verses 1 to 11, the whole chapter. At it's about ang title ay Acknowledge the Glory of God. Basahin ko muna yung buong chapter, mga kapatid, in English, ESV version. Ascribe to the Lord, O heavenly beings. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due His name. Worship the Lord in the splendor of holiness. The voice of the Lord is over the waters. The God of glory thunders. Parang may kanta nito. The Lord over many waters. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is full of majesty. The voice of the Lord breaks the cedars. The Lord breaks the cedars of Lebanon. He makes Lebanon to skip like a calf, and Syrian like a young wild ox. The voice of the Lord flashes forth flames of fire. The voice of the Lord shakes the wilderness. The Lord shakes the Lord shakes the wilderness of Kadesh. The voice of the Lord makes the deer give birth and strips the forest bare. And in His temple all cry, glory. The Lord sits enthroned over the flood. The Lord sits enthroned as King forever. May the Lord give strength to His people. May the Lord bless His people with shalom, peace. Again, ang title natin is Acknowledge the Glory of God. Main idea, the glory of God is knowable and demands participation. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay nalalaman o pwedeng malaman at nangangailangan ng pakikilahok. Di ba? Now, going back to sa ating Psalm 29, hindi sikat na Psalm ang Psalm 29, pero there are a few songs na kinumpose based on Psalm 29. And Psalm 29 is a psalm of David, yung mahusay na musician and the warrior of God. And at the same time, siya yung tinatawag na the man after God's own heart. Dito sa Psalm 29, pinicture, isinalarawan, inexplain sa makatang pamamaraan kung ano ang kaluwalhatian ng Diyos. And look at the words na ginamit, mga kapatid. Ascribe to the Lord or give glory to the Lord. At ang sabi dyan, heavenly beings, not just us. Glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due His name. So, and last line in verse 2, worship the Lord in the splendor of holiness. And for the next, how many verses, mga kapatid, tingnan nyo isang phrase na paulit-ulit. The voice of the Lord. Verse 3, isang voice of the Lord. Verse 4, verse 5,
verse 7, verse 8, verse 9. So, that's 5 times na inulit-ulit ng the voice of the Lord. Now, bakit? Bakit mga kapatid? Tandaan natin, ang creation ay nabuo because God said. Amen? God said, let there be light, at nagkaroon ng Big Bang. Okay? I don't know if you agree with me. Malamang yun. At talagang nagsalita ang Diyos, nagkaroon ng mga trees and forests. Okay? Nagkaroon ng mga hayop, nagkaroon ng vegetation, nagkaroon ng separation ng lupa at ng tubig. And you know the story. Pero when comes sa tao, finorm niya sa magitan ng kanyang kamay. Now, just imagine this. Malamang si David, ini-imagine niya ang creation nung time na sinabi niya, the voice of the Lord, the voice of the Lord, the voice of the Lord. Now, sa Old Testament, there was a time na si Moses kinakausap ni Lord. Pero, dahil ang mga tao, hindi tama ang kanilang pagkilala sa Diyos, unlike Moses, ang sabi na ng mga tao, Moses, pwede bang sa'yo na lang makipag-usap ang Diyos? Kasi kami ay nangangatog pag kami ang kinakausap niya. Pero kay Moses, ang sabi ng Bible, the Lord spoke with Moses face to face like a friend. Bakit ang mga tao takot sa boses ng Panginoon? Itong si Moses, wala lang. Ano ang na-develop between Moses and God na hindi na-develop between the people and God? And that's how you will understand, mga kapatid, papaano mo ba iti-treat ang glory of God? Ikaw ba'y mamamangha to the point na itong si Moses sa sobrang, gamitin ko yung term, talagang siya ay hangang-hanga sa Panginoon. Yung hindi pa pinagpipray ni Numan, pinagpray ni Moses, Lord, show me your glory. Si Lord siguro mga sandi, Moses, mamamatay ka. Lord, sige na, kung yan ang kakamatay ko, okay lang. Dagdag ko na yun, huwag niyo hanapin sa Bible yon. Pero si Lord, dahil sobrang close na kay Moses, Moses, I will place you in the cleft of the rock, and when I pass by, okay, I will cover your eyes with my hands, and when I pass by, you will see my glory, yung likuran ko. Nung nakita ni Moses yung glory ng Panginoon, I don't know kung paano ipipicture yung sobrang liwanag na para bang nagniningning na para nakakasilaw, na nakita ni Moses yung likuran ng Panginoon. Likuran pa lang yon. Nung bumaba siya sa camp ng mga Israelites, for how many days siya ay nagniningning because of the glory of God. Now, that is not just a story na para bang kay Moses lang. Sabi ng Hebrews, si Moses with veiled face, kailangan nakita niya at nawawala. Pero tayo, we will see the glory of God. So, the next question sa atin ngayon is, how to acknowledge God's glory? I mean, tayo ba ay katulad ni Moses na, Lord, show me your glory. Ganun ba tayo katapang? Lord, gusto kong makita ang glory mo. Ang glory ng Panginoon, minsan hindi sa four corners ng church. Minsan lampas ito sa ginagawa mo para sa Panginoon. Lampas ito ng kahit anong magandang preaching. Hindi kaya ng anumang preaching ma-explain ang glory of God. Para yung pagkain ng blueberry cheesecake. Kahit na ikwento ko sa inyo kung gaano kasarap, kalinamnam, ka-cheesy, at yung tama lang yung tamis, kayo ay matutuwa, sarap niya, pastor, pero walang papalit. Walang tatalo dun sa nagdala si Pastor RJ ng blueberry cheesecake next week. At talagang kakain tayong lahat. Yeah. Tapos next week may taco uli, di ba? Ha? Akong bahala sa tubig. Talo nun. Kahit na magkwento si Aloy na ako, sarap ng taco, talaga yung cheese niya, tama lang yung aloy, bla bla bla. Hindi na ako magkikwento, sabi ni Aloy, ito ang taco. Di ba?
Amen. Iba yung pinag-uusapan natin yung masarap na pagkain. Iba yung nagkikwentuhan tayo at kinakain natin yung pagkain na dapat ay pinagkikwentuhan lang natin. Gets nyo ako? Pwede tayo magkwentuhan about God sa lugar na to at manood tayo ng sandamakmak na video sa YouTube at sa Facebook. Pero none can beat the glory of God na naranasan mo through worship and through anything else. Bago ako maging emotional dito, mga kapatid, sagutin na natin. How to acknowledge God's glory? Number one. This is number one, and this is important. Perceive life in view of the glory of God. Pull out mo sarili mo sa lahat ng kaabalahan, lahat ng pagiging bagabag na damdamin. Palayo, Kuya Boyet, sa lahat ng mga sagabal. Palayo sa lahat ng labahin, sa mga lutuin at sa mga worries and fears. And then you stand at a safe distance and just see everything. Starting with your heart and your mind. Ano ba ang glory of God? God's glory in creation. Sometimes you need to go sa nature. Umakyat ka sa tuktok ng bundok or pumunta ka sa overlooking dyan sa may Antipolo. Punta ka sa isa sa mga restaurant doon during sa gabi. And then just see yung buong Quezon City, Cainta, Taytay, Binangonan, at even hanggang Muntinlupa, hanggang Laguna de Bay, kita mo. And this, you just perceive. This is a sample of God's glory. And then maybe you can compose a song. And maybe si Kim Walker, nung sinabi niya, show me your glory, ina-imagine niya yung relationship ni Moses at ni Lord, ikaw maaring iba. God's glory in people. Pag nakita mo ang kapwa-tao mo, that's the image of God. I will not, sabi nga nila, I will not make bastos the glory of God in people. Bakit ayaw ni Lord na gumawa tayo ng mga idols na gawa sa kahoy, sa semento, or whatever? Kasi hindi mo na kailangan na gawin para ma-remind ka. Tumingin ka lang sa paligid mo pag may nakita kang tao. That's the image of God. Gaano man siya kalinis o karumi, gaano man siya kamasunurin o masama, walang kinalaman yon. Ang kinalaman ay whenever you see people, that's the glory of God. That's why si Adam, nung naglalakad siya sa Garden of Eden, it's like saying to creation, hey, look at me, I am a child of God. Di ba? Tingnan niyo ako ang child of God. And then every time bababa si Lord early in the morning at makipagkwentuhan si Adan pa lang kay Lord. And then yung mga puno sa paligid at yung mga squirrel at yung mga tipaklong na nandiyan sa paligid, they just look at Adam and the Lord. Wow, ito ang Diyos. At ito ang nilikha ng Diyos. Parang pareho lang. I mean, mga kapatid, use your imagination. Use your imagination. Amen? Hindi ito visioning. It's imagining. Pag sinabi mo kay Lord na show me your glory, what are you thinking? Iniisip mo ba ang labahin mo, ang sinaing mo? There's no glory in that. Habang nakataas ang kamay mo, anong iniisip mo? Lahat ba sila nakataas ang kamay? Dapat nakataas din kamay na. Kasi nakataas ang kamay ko eh. There's no glory in that. Ano yung glory? Where's the glory? There, mga kapatid, it begins in your heart and in your mind. Brethren, I don't know kung paano ko pa mas i-elaborate ito, pero one thing is sure. Kung papalampasin mo ang imagination mo about God's glory, the rest ng gagawin mo ay mababaw. Amen. Use your imagination. Last example para sa number 1. Nung bata kami, okay, kaya napagkakamalan po ako na hindi lalaki. Kasi ang kalaro ko ay mga babae at naglalaro kami ng bahay-bahayan. Kung alam niyo yung chocolate na mumurahin na ang tawag namin ay Milo, ang gagawin, may luto-lutuan silang mga ganon. At ako naman ngayon, okay, ganito, o basain mo lang, gagawin tubig, tapos tunawi mo dyan. So, gaganon ako.
Na yung nanay ko napapadaan sa mga laruan namin, sinusumbong ako sa tatay ko at pag uwi ko, sabi ng tatay ko, anong nilalaro mo sa labas? Sabi ko, baybayan. Sige, gawin mo pa uli yan. Sa Tagalog, susuntokin kita. Sabi ko, bakit? Yun pala iniisip ng tatay ko. Pero for me, I was imagining there, okay, nanayan, tatay-tatayan, anak-anakan, luto-lutuan. Basta lahat is imagination. Pero in our minds, lahat ng yun ay totoo. Sa isip na isang bata. And that's one thing na gustong-gusto ng Lord sa mga bata. They are full of imagination. Pag tumanda na, tingnan mo katabi mo, pag umidad na, kulang na sa imagination. Lahat ay parang, paano kung ganito? Lahat gustong isipin na kailangan answerable by yes or no. No, imagination is beyond doon sa pagsagot ng yes or no, maganda ba o pangit. Ikaw ang magpapaganda in your imagination. Kung pangit sa tingin ng tao yan, mukha man akong ganun sa nanay ko nung dumaan siya, pero in our imagination ng mga batang nandoon, we are in real life situation. Totoong, hindi yung luto-lutuan, nagluluto talaga kami. Hindi bahay-bahayan yun, kundi bahay talaga yun. Naglalagay pa ng kurtina, kaya inaayos talaga ito. Ganito magtali, ganon. You see, that's imagination. Kapag si Marj ay nagda-drums dito, what's running in your mind? Marj, pag nagda-drums ka, hindi, parang ni-imagine ko, nagsasayo si Lord, kaya bibigyan ko si Lord ng magandang beat. Okay, I will give my best. Mag-prepare ako, mag-practice ako para sa actual. It's like the Lord is dancing over my beat. Lord, sayaw nga Lord. Diba? Lord, sasayaw din ako sayo. Magsasayaw ang drums ko. That's imagination. Number 2, mga kapatid. How to acknowledge God's glory. Sing about the glory of God. Don't sing about sana dalawa ang puso ko o nanghihinayang. Sing about the glory of God. Kaya nga lagi kong inuulit ano ang laman ng playlist mo? Okay? Anong laman ng ating... Ayan, may nag-uusap na rito, ano playlist mo? Okay. Bakit ngayon ka lang ang isa doon? Okay? Nanghihina. Biblia. Nung medyo low-tech pa ang cellphone, mga kapatid, alam niyo yung pagkatatawag ka sa isang may ringtone, ring-back tone, alam niyo yun? Pagtatawag ka, halimbawa, tatawag ka kay Doc, oy, may ring-back ni Doc, ganito. Now, hindi ko alam, mga kapatid, sa awa ng Diyos, hindi ko alam, bakit yung ring-back ko, nung tumawag si Doc sa akin noon, ang ring-back ay nanghihinayang. Muntidipidad pa yun, no? Tapos, Pastor, bakit ang ringback mo? Paano yung nangyari yun? Wala naman, baka may napindot ako, di ko alam. Okay, ang sagwa. Di ba, tatawagan mo ang pastor mo, ang kanta, ang ringback ay, okay, kayo nang kumanta. Ang pangit, di ba? Ano nangyayari? Kaya, Dok, paano ba tanggalin yan? Naku, 5 days yan. Di ba? So sa atin din, ikaw ay Christian, pagdaan sa bahay mo, anong kinakanta, anong tugtugan? Sweet child ba? Tugtugan, nag-headbang ka doon sa loob? Amen ba? Songs are the outbursts of your emotion. Kung ikaw ay bigo, ano ang kanta mo? Kung ikaw ay masaya, then tumawa ka. Okay? What we do or know with our emotions lasts longer. There was a study, mga kapatid. Bakit mas mahusay ang mga babae sa retention of memory? Yung mga nangyari na kahit na matagal na, mahusay sila sa retention. Dali, wag niyo ko unahan. Mayroong punchline ito, mamaya-maya. Bakit mahuhusay ang mga babae? Ayan, inunahan na ako. Di ba? Bakit mahusay silang maalala yung mga nakakalimutan na natin usually mga lalaki? Alam kung bakit? Mahusay ang babae maglagay ng emosyon dun sa nangyari sa nakaraan. Good or bad. Kaya good or bad, pag na-recall ang emotion, nare-recall ang situation. Natural sa kanila yon. That's why mahusay sila.
Pero pwede nilang gamitin yon sa mabuti o sa masama. Tayo naman, bad for us, ang mga emosyon natin minsan parang hindi masyadong ginagamit. Ay, hindi ko maalala, ano ba nangyari nun? Pero i-try natin, sinubukon sarili ko for how many weeks nung narinig ko yun. Sabi ko nga lagyan ko kaya ng emosyon itong aking ginagawa. And truly, yung excitement sa paggawa ng devotion, nilagyan ko ng feelings, nagiging on time na ako for how many days? Okay, effective. At may iba pa akong ginagawa na nilagyan ko ng feelings, effective. Now, put that concept sa Panginoon. Lagyan mo ng feelings mo, parang si Jonah, para siyang nasa Araneta Center, o Araneta Coliseum pag kumanta, na mayroong 14,000 to 28,000 na crowd. Okay? Kahit na 10 lang ang nandito ngayon, parang 10,000 o nasa paligid. Kasi you put your emotion. And that emotion propels and energizes yung experience mo, especially in the glory of God. Kaya minsan doon tayo talo din ng mga babae. Mas mahusay ng mga worshipers ang mga babae minsan. Wala nag-agree sa akin. Okay lang, sige lang po. What we do or know that is connected to our emotion makes the experience more effective. Di ba? Parang cellphone lang din yan. Pag bago ang cellphone mo, aabutin ka ng umaga, kakakutingting, talagang aalamin mo lahat. Pagkatapos sa mga 2-3 months, alam mo na lahat, so hindi na masyado. Kasi may emosyon eh. That's number 2. So how to acknowledge God's glory? Una, perceive life in view of God, the glory of God. And doon sa Psalms, okay, huwag natin kalimutan yung pinaka-text natin. Ang sabi ni David, the voice of the Lord. Verse 10, tingnan nyo. The Lord sits enthroned over the flood. Now, talking about imagination, nakita ba ni David si Lord naka-enthroned over the flood? Hindi. Pero he is imagining because of God's glory, siya ngayon enthroned over the flood. Ibig sabihin, anumang dilubyo or baha sa buhay mo, he is still king. At sa kanyang imagination, totoo yun. At ang emotion ay usually connected sa belief. Emotion is connected to belief, and what you believe will be your behavior. Number 3. How to acknowledge God's glory? Number 3. Obey God for His glory. Ay, wow. Okay, hindi mo magagawa ang number 3 kung hindi mo nagawa ang number 1 and number 2. If you're not singing about the glory of God at ang playlist mo, there's no problem with secular songs. May mga secular songs na okay naman. Pero secular songs are secular songs. There are spiritual songs. At ang Christian should be singing spiritual songs. And you cannot sing about the glory of God kung ang laman ng isip mo ay, alam mo na, hindi kalooban ng Diyos. You cannot worship God with an idle mind. You cannot worship God with a blank mind. At you cannot worship God with an impure heart. So number 3, obey God for His glory. Yung mga words na all for the glory of God, those are not just words. Yun ay pagsasabi na I will obey God para siya ay maparangalan. Unselfishness, lalabas yun doon. Servanthood, kung talagang mahal mo ang Panginoon, it doesn't bother kung ikaw ay pagod o hindi pagod. Susunod ako sa Lord kasi bakit mahal ko siya eh. At kapag ikaw ay masaya mong ginagawa ang pagsunod mo sa Diyos, susunod ang feelings mo. Amen? Susunod ang iyong will. Hindi ko type na gawin yan, where I will think about the glory of God. Later on, mamaya-maya ng konti. Ginagawa mo na yung feeling mo ayaw mo or feeling mo bukas na lang. Why? Because you are obeying God and perceiving the glory of God. Ito pa. Your creativity and passion in acknowledging the glory of God. Okay. Tuon nakalagay. The glory of God yan. So, ibig sabihin, kung passionate ka about the glory of God, yung pagsunod sa Diyos, hindi mahirap.
Bakit minsan nasabi natin ang hirap sumunod sa Diyos? You know, anong unang-unang hadlang sa pagsunod sa Diyos? Yung isip at ang puso mo. Kapag naisip mo, ay mahirap, ay imposible, yun na nga yun. Pero kung sabihin mo na, yes, mahirap at imposible, pero by the strength of the Lord, magagawa ko yan. Ay, naku, mahirap. Hindi, okay lang, andyan si Lord. Naku, problemado ako, okay lang, andyan si Lord. So, kapag kinukontra mo yung mga negative thoughts and negative feelings with the truth of God's Word, mas nagiging madali ang pagsunod because you are passionate. Tingnan nyo, gaano tayo ka-passionate minsan sa pagsuway sa Diyos? Diba? Pag sinabi ng nanay natin noon, wag kang aalis, pero matutulog ka na nakabihis na para pagtulog na nanay mo, pagtanggal mo ng kumot, bihis na bihis ka na, tatalong ka na ng bintana. Gawain ko noon yun. Okay? Dahil pumasok sa isip ko na kailangan makapunta ako doon sa party or sa umpukan ng aming mga kabarkada, kahit na sinabi ng nanay ko. Now put that passion sa pagsunod sa Diyos. Kahit na imposible, mahirap, parang ang daming balakid, pero yan ang gusto ng Diyos at yan ang gusto kong gawin, hindi siya nagiging mahirap. So it depends on your creativity and your passion. And again, saan nabubuo ang passion and creativity? Well, in the secret place, doon nabubuo yan. Ano yung secret place? Alam niyo na to. Ang secret place is yung prayer closet mo o yung kwarto mo o yung prayer mountain na pinupuntahan natin or anywhere na nakikipagtagpo ka sa Diyos, dun mo yan nakikreate together with God. In conclusion, mga kapatid, there are many ways in acknowledging the glory of God. Your passion and your creativity. Listen here. Your passion and your creativity will remove all obstacle when you increasingly acknowledge the glory of God. Namnamin niyo po yan. Mas namnamin natin sa Tagalog. Double check lang kung tama. Maraming paraan ng pagkilala sa kalwalhatian ng Diyos. Ang iyong pagnanasa at ang iyong pagkamalikhain, passion and creativity, ang mag-aalis, wow, ng lahat ng balakid kapag lalo mong kinikilala ang kaluwalhatian ng Diyos. So the question now is, do you perceive the glory of God? Do you sing about the glory of God? And do you obey for the glory of God? Let's all stand up in God's presence, mga kapatid. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. We worship you, we love you, we honor you. Let's come before the Lord, mga kapatid, with